Dahil sa kagustuhan ng batang tenyente na ito na mailigtas ang maraming mga hostage ng Abu Sayyaf ay buong tapang nitong kinaharap ang mahigit sa 200 mga rebelde na pinamumunuan ni Gaddafi Abu Bakr Janjalani. Ang mainit na bakbakang kinaharap nito, mailigtas lang ang buhay ng mga inosenteng tao na hawak ng mga rebelde ay umabot ng 3 araw. Subalit dahil sa kanyang kakaibang tapang at kabayanihan ay nailigtas nga nito ang maraming buhay at ang resulta ng kanyang ginawa ay umatras ang mga rebelde at 27 sa mahigit 200 mga nakalaban niya ay namatay dahil sa kanyang bala. Dahil sa kanyang ginawa ay iginawad nga sa kanya ang pinakamataas na parangal ng AFP at ito ay ang Medal of Valor. Ating tunghayan ang nakakabilib na kwento ng pakikipaglaban ni dating Second Lieutenant Herbert Dilag na ngayon ay isa ng Lieutenant Colonel. Si Major Roberto Caldeo, ang commander ng 1st Scout Ranger Battalion ng 1st Scout Ranger Regiment, Special Operation Command ng Philippine Army ay bumuo ng 3 team para dito. Isang main assault, support at reserve team. Isa si dating Second Lieutenant Herbert Dilag sa nakasama sa misyon na iyon. Ang misyon ay atakihin ang mga rebelde sa Hill 898, Camp Abdurrajak, Mount Puno Muhaji sa Sumisip, Basilan. Ang kampo na ito ang pinakaiingat-ingatan ng Abu Sayyaf leader na si Gaddafi Abu Bakr Janjalani. Ito ang pinakamalakas at matibay nilang bunkers na hindi bababa sa 210 na bilang ng mga rebelde. Dito nagtatago ang mga ito kasama ng mga hostage sa pamumuno ni Abu Sabaya. April 28 ng taong yon, nag-umpisa ng tahakin ng mga musang ang nasabing matarik na bundok. Subalit naging malaking hamon sa kanila ang mga nakatanim na mga IED sa paligid. Katunayan, bago pa man nila malapitan ng nasabing bundok ay ilan na sa mga kasamahan nila ay nasabugan at tinamaan ng IED landmine. Pero ganun pa man ay nagpatuloy pa rin sila. Umikot sila sa makapal na kagubatan at matarik na bahagi ng bundok upang ma-execute ang kanilang plano na sorpresahin at bulagain ang mga rebelde. Subalit sa kanilang ginawa ay sila ang nasorpresa. Mula sa itaas ng bundok ay pinaulanan sila ng putok ng mga kalaban gamit ang malalakas na kalibre ng baril. Sa pag-ataking yon ng mga rebelde ay 4 kaagad ang patay sa hanay ng pamahalaan. Makalipas ang isang araw na putukan ay maging ang supporting team ay isa-isa nang bumabagsak. Nahirapan naman ang reinforcement o helicopter para sana kunin ang mga casualty at sugatang mga sundalo. Kaya naman bago pa tuluyang maubos at tuluyang mapin down ay nagpasya si Major Caldeo sa natitira pang sundalo na bumuo ng 2 team na magbobolontaryo na siyang magpapatuloy sa misyon na sasagip sa mga nanganganib na bihag sapagkat alam nila na sa ginawang pagsalakay ng mga ito ay tototohanin ng banta na pupugutan ng ulo ang mga bihag. Dito nabuo ang 2 suicide squad at ito ay tinawag nila bilang Oplan final option na kinabibilangan ni Second Lieutenant Herbert Dilag. 14 na volunteered na bayani na handang mag-alay at magsakripisyo ng buhay para sa sinumpang tungkulin ang sumama sa suicide mission na iyon, ang mamatay ng may dangal sa kapakanan ng nakararami. Ang 14 na sundalo ay nagbigay na ng tagubilin sa mga kasamahan para sa kanilang pamilya. Iniwan nila ang mahalagang gamit sapagkat batid ng bawat isa na isa itong suicide mission. Alam nila na maaring hindi na sila makakabalik pa ng buhay. Kinaumagahan, April 30 ay buong tapang na sumabak nang malapitan sa bunkers ng mga Moro ang 14 na voluntaryo na hinati pa sa 2 pangkat. Ang isang pangkat ay pinangunahan ni Second Lieutenant Herbert Dilag. Pero dahil sa masukal, matarik, kulang sa pagkain, tulog at pagod ay naging mahirap sa kanila ang pagkilos. Dagdag pa ang alanganing posisyon ng mga ito at paubos na bala. Ganun naman sinabayan nila ang mga kalaban. Ang iba sa kanila ay nakalambitin sa ugat ng puno habang pumuputok. Subalit sadyang dihado sila. Isa-isang tinamaan ang mga kasamahan ni Dilag. Naririnig ni Dilag ang daing ng kanyang kasamahang mga sugatan. Dahil sa ang ilan sa kanila ay mga sugatan na, dito napilitan silang umatras sapagkat ang iba ay halos maubusan na ng dugo. Ang iba naman ay nagsusumamo na gusto pang makabalik ng buhay sa kanilang pamilya.
Dito na nasubok ng husto ang katapangan, katatagan, lakas at prinsipyo ng batang tinyente. Sa halip ang ginawa nito ay isa-isa nitong binuhat ang mga kasamahan at inilagay sa safe na lugar. Matapos niyang mailipat ang mga ito ay nakipagsabayan ito sa mga kalaban. Sa kabila ng alanganing posisyon ay nakipagbakbakan pa rin si Dilag. Isa-isa nitong tinarget ang mga kalaban gamit ang kanyang sniper. Matapos ang 4 na oras na palitan ng putok ay tumakas at umatras ang mga bandido at matagumpay nang nakubkob ang kampo ng mga ito. Ang resulta, 68 ang nadali sa Abu Sayyaf Group at 27 dito ay napatay ni Dilag. Samantala sa pagitan naman nila Dilag ay nasawi ang 4 na sugatan, 20 dito ay mga sugatan. Kasama sa na-recover ang matataas na kalibre ng baril. Sa 28 naman ng mga bihag ay 15 sa mga ito ang nailigtas. Bagamat ng kanilang pasukin ng bunker kung nasaan ang mga bihag ay natagpuan nila doon ang 2 guro na naaagnas at wala ng ulo. Sa kanyang ipinakitang husay, kagitingan at handang pag-alay ng sariling buhay ay ginawaran ito ng pinakamataas na parangal at ito ay ang Medal of Valor. Aniya, ang sundalo ay handang mag-alay ng buhay para sa kasarinlan. Mabuhay, Lieutenant Herbert Dilag, ang pride ng Cordillera.